Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Biglang nagbago ng tono si Deputy Speaker at NUP Chairman Ronaldo Pono. Biglang lumambot. Makikita niya, Mr. Maravillas, ano nangyari? Ayan o, lumambot yung tono. Hinimas ni Sandro Marcos. Yan o, sabi rito ni Ronaldo Pono, Sandro Marcos, malaking tulong sa mga hinaing ng NUP. Hinimas. Sabi ko sa inyo, tama yung reading natin. Kulang sa himas, kulang lang sa masahe. Dapat timasin. Bakit i-endorse yung impeachment? Bakit pipirma? Kailangan bigyan ng rason. Bakit sila magsusuporta sa impeachment ni Sara? O ngayon, kinausap na ni Sandro Marcos, minasahe yung likod. Biglang lumambot yung tono. Dati, mga kababayan niya may pagbabanta na gusto na nga umiwalay. Maganyan na niya, sabi ni Ronaldo Pono. Doon na lang anya kami sa minority. Hindi man anya kami marilisan. For later release palagi. Walang kasiguruan yung release. Gutom na ang aming distrito. Di ba, mga kababayan? Tama yung ating reading. Hindi kasi pinapansin, mga kababayan ni Boji D, yung speaker. Ito na ngayon yung balita sa Abante News Online. Bago pa man nagsalita si Speaker Faustino D, the third ay naturgo na umano ang karamihan ng mga hinaing na mga miyembro ng National Unity Party sa tulong ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Yung anak na mismo, mga kababayan ng Pangulo ang kumausap Alangan man di sila makinig. O diba, mga kababayan? Yan na yung balita ngayon. Puno, Sandro Marcos resolves slow DBM action on infra projects funding. Ito man lang yung hinihintay ni Ronaldo Puno. Yung daloy para mga kababayan na sumuporta sa impeachment. Ganon pala niya, Mr. Maravillas. Di confirm yung akusasyon ni Toby Tiangco na bribe. Hindi man ito bribe. Yung dating pondo ito, mga kababayan, na talagang para yan sa distrito. Kaya lang, hindi man inaasikaso. Sabi, parang dinidid lang ni Speaker Boji D. Nakakawa tuloy ng rason para gamitin na leverage sa impeachment. O, di ba? Nakakuha ng rason si Puno para magamit na leverage sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Pero wala doon walang ganon na agenda yung administrasyon. Kaya lang si Puno nakasilip ng rason kung paano mga kababayan mapabilis yung mapabilis na yung release sa kanila. Ganon ang laro, mga kababayan, sa politika. Pag hindi yan, baka bumaliktad na kami. So kumbaga, ang kamalian mga kababayan dito, hindi sa Marcos administration na ginagamit yung pondo. Walang ganon na intensyon. Naisip lang siguro ni Ronaldo Puno para niya mapabilis, gamitin natin na leverage. Baka kung ano-ano naman yung isipin ng mga DDS. O, kita mo man niya? O, di ba ganon? Sa isip yun ni Puno, hindi po sa
majority ng members ng Congress, party lang ng majority na gustong lumipat sa minority kasi hindi daw naririlisan. But anyway, ibigay ko muna sa inyo mga kababayan yung kwento. Ayan si Sandro Marcos mga kababayan. So sabi dito sa balita ng Inquirer, issues raised by the National Unity Party regarding the national government's alleged refusal to download funds for key infrastructure projects have been resolved after talking to Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos, Deputy Speaker Ronaldo Pono said on Thursday. Ayos na niya kami. Pono said this after being asked whether he was able to listen to the speech of House of Representatives Speaker Faustino Boji-D on Wednesday night, where the latter called out the Department of Budget and Management for its slow work on the release of funds and whether he was satisfied with his response. Sabi niya, actually the problem we raised regarding the DBM were mostly already resolved prior to the speech of the speaker through the efforts in the action of Majority Leader Sandro Marcos, sabi po ni Pono. According to Pono, INUP, which he chairs, is now engaged in constructive dialogue with Marcos to address the concerns of several lawmakers. So tandaan natin mga kababayan, walang intensyon dito yung Marcos administration, yung DBM pati si Speaker Boji-D na gamitin na leverage yung pondo. Ang nag-raise niyan si Pono. O di ba? Na parang dahil hindi siya naririlisan, hindi sila naririlisan yung NUP ng pondo, ginamit niya yun na leverage para marilisan. Pero yung DBM at saka yung leadership ng speaker, walang ganong na intensyon. Kasi yun nga po ang iakusa, di ba? Nasasabihin ng mga kalaban, ng mga critics na ginagamit yung pondo para diinan yung mga congressmen. Ganon ang mismong linya ng propaganda ni Toby Chanco na sinasabing binabribe yung mga congressmen. Paano nga binabribe yung mga congressmen? Nagreklamo nga yung member ng majority in UP na hindi naririlisan. Di ba? Mga kababayan, kaya lang si Ronaldo Pono, yun ang naisip niyang paraan. Tama? Para lang isupport yung impeachment. Sa kampo yun ni Pono, hindi sa kampo ng majority. Na in fact, mga kababayan, parte ng majority yung NUP, nag-threaten pa nga na kumalas. O, di ba? So, ang ibig sabihin, walang intensyong ganon. Ang leadership, kaisipan yun ni Ronaldo Pono. Hindi yun kaisipan ni Boji-D. Hindi kaisipan ng DBM na parte ng executive. Yun ang linilinaw natin na siguradong yun ang linyahan ng propaganda na palalabasin nila, binabribe yung mga congressmen para isupport yung impeachment laban kay Sara Duterte. Di ba po? So as a background, sabi dito sa balita, last Monday, Pono said that he is dissatisfied with this leadership, saying that several NUP members are mulling to move to the minority bloc. Pono, in a press briefing held at his office, said that their dissatisfaction stems from this alleged inaction on the DBM's decision to mark allocations for key projects as for later release or LFR. The Deputy Speaker said he thinks D has been apprised of the situation but has neither informed House members nor presented a solution for the issue. Among the programs affected niya, sabi ni Pono, are infrastructure projects and dole-out programs under the assistance to individuals in crisis situation, the medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program in the tulong panganap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. The Deputy Speaker also stressed back then that the DBM has not given any explanation whether it be
the lower revenue collections or whatsoever, or why it has failed to download funds. So malinaw po na walang intensyon na gamitin siya as bribe. Hindi nga nag-intindi yung DBM. Kasi kung may intensyon na gamitin as bribe sa mga congressmen, hindi na kailangan na pahirapan pa. Di ba? O, malinaw po ang ating paliwanag kasi siguradong yun ang linyahan ng mga, yun ang sinasabi ni Toby Chanko. Unang-una, mga kababayan, itong NUP, nag-endorse ito, kasama to sa nag-endorse ng impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Kasama sa mga NUP members, itong si Paulo Ortega, si Benny Abante, na nag-endorse mismo ng fourth impeachment. Kaya hindi pwedeng sabihin, mga kababayan, na dahil lang dito, ang kanilang pagsuporta dahilan sa pera-pera lang. Walang ganun po. Kung naisip yun na gamitin ni Pono bilang leverage, kay Pono yon. Pero in-address na po ni Sandro Marcos. O di solve na. O di ba po? Hindi na sila kakalas kasi busog na. Sabi kasi ng balita, ginutuman niya kasi. Ginutom. Ginutom daw mga kababayan yung NUP, gustong kumalas. Di pa kainin po para mabusog at hindi na kumalas. Tuloy ang impeachment. Ganon lang po ang laro. In response to Pono's grievances, D on Monday assured his colleagues in the chamber that his door is always open for any form of dialogue, saying that Congress' strength lies in their ability to resolve concerns constructively. Right after, Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez also released a statement saying that while they acknowledge the concerns raised by some NUP members, the release of the budget and other matters relating to project implementations are matters out of their hands. Ayos na po. Solve na yung problema ni Ronaldo Puno. Pero siyempre, hindi man natin mapipigil na gawin itong issue at tawagin itong suhol. Di ba? Sa tingin mga kababayan, yung paningin ng tao hindi mo man po madidiktahan kung ano yung kanyang paningin. Sa paningin, mga kababayan ng mga DDS, kampo ng Duterte, ito ay suhol. Ano magagawa natin na yan ang kanilang paningin? Pero dati na din siya, mga kababayan, dating pondo na talagang naka-allocate para sa kanila. And that is legal. Parte ng budget ng bawat distrito, mga kababayan. At yung budget na yan, hindi man yan pampersonal na mga congressmen, kundi parte ng serbisyo sa kanilang mga constituents. Kaya lang, because of this impeachment complaint, laging ganun ang reading ng kalaban na ginagamit yon as a bribe para i-impeach si Sara Duterte. Yung impeachment po ni Sara Duterte, wala mang kinalaman sa allocation ng Congress. Ang impeachment ni Sara Duterte may kinalaman sa kanyang ginawang kamalian sa paggamit ng pondo ng gobyerno at yung kanyang pagbabanta sa ating Pangulo. Yun ang malinaw na kwento dyan. May allocation, walang allocation para sa mga congressmen. Si Sara dapat na humarap sa trial para malinis yung kanyang pangalan. Kumbaga totoong wala siyang ginawang mali. Ganun lang yon mga kababayan. Kaya lang, siyempre, kinukulayan nila ng politika. At sinasabing gusto nilang matanggal si Sara kasi para hindi maging kalaban sa 2028 election. Laging ganun ang kanilang narrative po. Huwag tayong maniwala sa ganung narrative kasi hindi man yun po totoo. Ang totoo, si Sara, tatakbo hindi sa tatakbo, dapat siyang humarap sa trial kasi kailangan niyang panagutan yung mga kamalian na kanyang ginawa. Ganon lang yon mga kababayan. Okay pa?
Yun man lang ang ating short video ngayon.